Kung atin po sigurong pinaglalayan ng malalim ang Ebanghelyo, ito po yung ating expertise bilang mga Kristiyano na halimbawa maging sa larangan ng pagdasal, mas tayo po ay improve kaysa siguro sa ibang tao, lalo na sa ating mga Katoliko, mas improve. Dahil magmula mismo sa nagpadala sa atin ang mga paalalang ito ng ating Panginoon Jesucristo. Kumbaga sa pagpapagaling ng may sakit, sa pagpapalayas ng demonyo, expert na po sana tayong mga Kristiyano. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, mari pong maihambing natin ang ating mismong pagkatao sa dalawa. Maring tayo din ay napapabilang sa mga taong tinutukoy ng ating Panginoon sa Kristong mga lito at lupaypay. Kaya nga siguro narito tayo upang at least mapapagaan ang loob na kapiling natin ng Diyos at ng banang ito. Kahit maling siguro ilang saglit, ilang araw. Umaari din naman sa pangalawang aspeto, tayo din ay mapabilang sa mga tinawag ng ating Panginoong Jesucristo na mag-aani. Both pareho ang mga lito at lupaypay na kinakailangang sila ay matutugunan ng mag-aani at ang mag-aani naman ay nangangailangan ng malalim na pagdarasal. Kung kaya nga ang hamon ng Panginoon, magdasal sa Diyos na magpapadala na mag-aani. Ibig bang sabihin, kahit ano pong ating katayuan sa buhay, tayo po ay inaasahan na magdasal. Madalas po natin nababanggit sa ating mga sarili, wala na akong panahon sa Diyos, wala na akong panahon sa pagsimba, wala na akong panahon sa akin mismong pagdarasal. Na ibig sabihin, halos pala lahat, maging sa araw, 24 hours a day, ay hindi na pala ito napapatuon sa Diyos na wala na tayong panahon sa Kanya, kundi ang ating pinagtutuunan, either tayo ay may mga problemang lupaypay, tayo naman ay mga busy sa ating ginagawa, kung ano man, sa ating kinabubuhay. Ang lahat ng pong ito ay hindi mawawala ang Diyos. Hindi po sa panahong tayo litong-lito, tayo manalangin. Hindi po sa panahong tayo ay inspirado sa pagpapalaganap o magiging misyonaryo sa atin mismo mga kanya-kanyang katayuan, tayo'y nagdarasal. Lahat ng aspeto pagkagising sa umaga, pagdarasal, sa maikling panahon na meron tayong pamamahinga sa trabaho, pagdarasal. Ito po'y hindi pabigat. Na madalas po sa ating pag-iisip, para pang ang pagdarasal ay isang pabigat. Ito po'y papapagaan sa ating buhay. Kung tayo nalungkot, magdasal. Kung tayo masaya, nagdarasal. Ito po ang tinatawag na integridad ng ating pagkatao, na ang pagdarasal ay hindi siya kaparte, kundi mismong ating buhay. Because first of all, we have to understand, sisters and brothers, prayer is not just about asking. Prayer, first of all, is a quality of life. Bakit kaya maraming saganang-sagana naman, pero walang laman, kulang ang kanilang buhay? There is no quality in it. There is no spirit in it. There is no animation in it. Because for them, prayers is just commercial. When I ask, God will give me. Pag hindi na naibibigay ng Diyos, ayoko na. Pag ibibigay ng Diyos, pasasalamat ako. This is not what prayer is. First of all, prayer is a quality of life. The more that we pray, the more that our life is being qualified na tayo'y nagiging mabuti. Kung ano man ang ating ginagawa, na siguro sa atin mismo mga trabaho, marami tayong mga nakakaaway, at least naman
sa patuloy mong pagdarasal, dapat nababawasan ang naging kaalitan mo. Hindi yung katagalan na maging sa iyong pagdarasal, mas lalo namang dumadagdag ang nakaalitan mo. It doesn't qualify at all. Ang isang dasal ay nagiging commercial. Merong market. Ting magdadasal tayo, meron tayong ina-expect na kailangan makarating sa ating buhay, pero walang pagbabago nito. This is what Jesus Christ is reminding us. Na tayo'y magdasal. Tayo man ang aanihin o tayo man ang mag-aani. Prayer has always been not just part of our life, but it is our life. Ibig sabihin, pag ikaw ay hindi na nakapagdasal, para po bang hindi ka na nakakahinga? At totoo nga naman, na sa maraming pataon siguro, pagkakataon na tayo nahihirapan, tayo naupo, na tayo nanunumbalik sa pamamagitan ng ating dasal at tayo nabubuhayan. That is what prayer is. Prayer is life. And life is a prayer that qualify more of our life. The more that I pray, the more that I will be a good person. Hindi yung pababa. This is what Jesus Christ reminding us today. To always pray to the one who gave us this life.